Di ba? So, reinvest profits. Imagine mo kung kumita yun, nag-multiply. Ikatlo, keep learning. Kailangan open ka sa pagkatuto. Hindi pwedeng mayabang ka. Hindi pwedeng ego na akala mo ikaw lang ang may alam. Okay? Mag-attend ka ng workshops katulad nito. Magsali ka sa mga seminars. At make sure na updated ka sa mga trend. Para hindi ka napag-iiwanan ng kung ano ang uso. Ika-apat, delegate task. Huwag kung presidente ka, huwag mo ako lahat. Okay? Kaya nga, may mga members ka, bigyan mo ng kanya-kanyang role. At para hindi mag-overlap, i-define mo. Halimbawa, ikaw ang taga-manage, halimbawa ng computer shop. Ikaw naman ang taga-manage ng ganito. Lagyan mo ng boundary by defining their tasks and responsibilities. Kasi pag hindi klaro ang task nito at sa task na mamaya mag-overlap na, sabi niya, ikaw na bahala dyan. Tatalikuran na ng isa. Magpapasahan na sila. Okay? Then, stay adaptable. Kasi nagbabago ang takbo ng panahon. Okay? Kaya marunong ka dapat mag-adapt. Sa bar, ganito yung i-leverage ang inyong business. Sa bar ba, makipag-collaborate ka with local government. Imagine, di ba? Makipag-collaborate ka. Mga business permit, no? Mga funding, baka meron. Imagine mo, hindi kayo nakipag-collaborate sa OWA o hindi kayo inassist ni Sir Rox dahil sa iyong tsaga. So, hindi na dagdagan ang iyong pangkapital. So, ganun din ang gagawin nyo sa ibang agencies. Tap into community resources. Baka meron dyan available na pwede nyo gamitin rather than spending your capital. Diba? Kukuha ka lang halimbawa ng expert galing pa sa Davao. Meron naman dyan na may experience. So use your resources. Diba? Meron ka munang location dyan na maliit. Diyan muna, huwag ka muna mag-rent. Klaro? Yun yung minimigo. Then partner with other OFWs, yun yung partnership. Baka may alam din sila, ma-share. Kasi galing din sila sa ibang bansa at iba-iba rin yung experiences nila. Diba? Makakuha ka ng learning. Then, market your products. Use social media, local events, and other businesses. Okay ba yun? Klaro? Okay. Paano naman mag-grow financially as a group? Kasi grupo kayo, di ba? Okay. Una, pool resources. Okay? So, para mag-grow kayo, di ba may investment na kayo, meron kayong iba business. Pwede kayo pumasok sa isang business na yung as a group kayo, yung pang hindi kaya ng isa lang, yung mag-team, work na kayo, that's how you grow as a group. Klaro? Kasi kung kaya ba nila, kahit wala na sila. Mga ganun, kaya I'm talking of you as a group. Kasi grupo ito itong business mo. Then, mag-share ka ng knowledge sa iyong members. Then, mag-offer ka na one another. Sa itaas man yan o sa baba. Support one another. How you can support? Transparency din. Kasi once na pinagdudahan ka na, you will never get support from members. Kaya importante ang transparency. Pangit man o hindi, ilabas mo sa meeting. Klaro? So that you will get support. Kasi pag naiintindihan ka, alam nila yun, they will support you. They will be there. Okay? So, nasabi ko na yung kanina, research, then mag-plan, okay? Importante yung business planning. Okay.
Ito. Sa pagtatapos natin, no, ditong session na ito, huwag kang magduda sa iyong mga sarili. Huwag kang magduda sa iyong mga sarili. Believe in your ability. Take the first step toward building wealth. Umaksyon ka para ikaw ay umaman. Ngayon na. Ikalawa, use the financial assistance wisely. Huwag mong lukuhin ang sarili mo. Ngayon, shopping ka, gano'n. Loko lang ang sarili mo. Kasi after a week, gusto mo na yan. Diba? Okay. Keep growing. Learn. Never stop learning and adapting to the market. Ika-apat, work together. Pagsama-samahin nyo ang inyong kaalaman at kakayahan, mga talento, para mag-grow kayo sa inyong napiling business. For this morning, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana maraming kayo na. Okay? Thank you, Lord. Mangkol mo na. Tapos tayo nga natin sa bayan. Balik na po. Pusa. Kahit po